Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung lingkod, Abilene Garcia. Ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito na naman kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Bagong taon na. Kumusta na ang yung New Year's resolution? Kung mayroon ka. Oo nga naman, kasi parang yung iba ayaw na eh. Wala Diba? na. Ayaw na gumawa ng New Year's resolution kasi parang wala naman daw nangyayari. At napakadami pong ganyan na po ngayon. Wala na pong New Year's resolution. Many years ago, parang normal na normal. Gagawa ka ng New Year's resolution. Pero ngayon po, sa totoo lang, magtanong ka. Ang katabi mo ngayon, tanongin mo, may New Year's resolution ka ba? Malamang wala. Parang sinasabi, uy, bagong taon, bagong buhay na Yeah. tayo ha. Gawa tayo ng mga goals. Yes, New maraming Year's pong tao ngayon, resolution. hindi na po nila ginagawa yan. At medyo kailangan makinig po kayo mabuti sa episode natin ngayon dahil baka makatulong po yung pag-uusapan natin para lalang gumanda ang buhay niyo. Totoo yan eh. Yung sinasabi mo na parang marami na, talagang tao na hindi na gumagawa ng New Year's resolution kasi parang wala naman nangyayari. Kaya lang, base sa pag-aaral, napaka-importante pa rin daw ng paggawa ng New Year's resolution Totoo po or yan, resolution. Pag-aaral po to sa mga taong gumagawa at hindi gumagawa ng New Year's resolution or kung minsan, they don't want to call it New Year's resolution, isa tawag nila life goals. Ibig sabihin, may mga gustong mangyari sa buhay kasi kung ayaw nyo na po, sawang-sawa na kayo sa New Year's resolution, ang gamitin nyo na yung salitang life goals. Oh. Base po sa pag-aaral, mas malaki daw ang posibilidad na gumanda ang buhay mo kung meron kang life goals. Kasi nga naman, if you aim at nothing, you will surely hit it, di ba? You will have nothing talaga. Yun po, you will surely hit nothing. Yun po ang problema po. Kaya po napaka-importante pa rin kung talagang sawang-sawa na kayo sa New Year's resolution. Good news, wag na kayong gumawa ng New Year's resolution. Pero may iba kayong gagawin. Oo. Kaya ikaw, gumagawa ka pa pala ng resolution. Yan. So marami po taong hindi na gumagawa. For today, ang pag-uusapan natin, ano-ano magagandang life goals sa bagong taon. Yan. Sa ating episode na New Year Life Goals. Goals. Ibig sabihin mo, bagong taon, dapat meron tayong mga life goals dahil napag-usapan na nga natin, importante ang life goals sa pagpapaganda ng buhay. Kaya kailangan natin yan. sa Ano ang Action Mo segment, pag-uusapan naman natin ano-ano magandang aksyon kung bagong taon na, pero parang lumang buhay pa May rin. mga ganyan po. May mga tao po kasi gumawa ng New Year's resolution noong December. Pagpasok ng January, nagawa. January 1, January 2, January 3. Tapos, Wala. hindi na. Wala nang nangyari. Kaya sabi nila, Sir, New Year nga, bagong taon, pero lumang buhay pa rin. Sir, pag ganyan na nangyayari, mga gusto kong mangyari, hindi nangyayari. Sir, ano magandang gawin? Action na natin. Mamaya yan. Kaya abangan nyo po yan sa ikaw. Ano action mo? Pero bagong mga yan, simulan muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito po ang parte ng ating programa na nagbibigay tayo ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay. Yes, pwedeng magpaganda ha kung gagawin at paniniwalaan natin ito. At syempre, ang Believe It or Not quote natin ngayon ay, if you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Yan. Kung ayaw mo daw ng isang bagay, baguhin mo. Kung hindi mo kayang baguhin mo ang ugali o pananaw mo dun sa problemang meron ka. Uy, ang ganda, no? Oo nga, no? Parang kung ayaw mo, if you don't like what is happening, baguhin mo. O nga naman, ayaw mo di ba? Pero kung bago ka ng bago, pinipilit mong baguhin, parang wala nang mangyayari. Kasi hindi na talaga nagbabago yung utak o yung ating ugali or character, attitude ng ating babago. So, lagyan po natin yung foundation. Ito pinag-uusapan po natin. Sa buhay po natin, may dalawang bagay na kailangan nyo maintindihan. Ano po yun? Yung mga bagay na pwede mong baguhin at yung mga bagay na wala kang kakayanang baguhin. Para maintindihan po natin. For example, kaya mong baguhin kung ano kakainin mo. Pipiliin mo. Pero hindi mo kayang baguhin ka nung araw bukas. Hindi mo kayang baguhin yung gravity. May mga bagay sa buhay natin hindi natin kayang baguhin. So, kailangan maunawaan natin alin dito yung kayang baguhin at hindi kayang baguhin. Yun po yung foundation ng buhay na kailangan nyo maunawaan. Pag ito po naunawaan nyo, mas simple
kung paano haharapin ang mga problemang darating sa atin. Tama yan eh. Kumbaga, kaya mong baguhin yung sarili mo. Pero hindi mo kayang baguhin yung asawa mo. Yan. Pwede daw. Paano? Palitan mo. Ay, hindi. Hindi Iba po. yun. Okay. Iba po yun. Ang pinag-uusapan natin, kaya mo baguhin yung ugali mo, pero hindi mo kayang baguhin yung ugali ng asawa mo. Oo. Iba naman po yung papalitan mo yung asawa mo at may gumagawa po niyan, pero alam niyo po, bagong taon, bagong pamilya, iniwan mo yung pamilya mo, sa tingin mo, tama ba yun? Pag-isipan niyo pong mabuti. O kaya mong baguhin yung kinabukasan mo dahil mag-aaral ka ngayon. Hindi mo na kayang baguhin na hindi ka na nakapag-aral noon. Oo. So, mabasa niyo po, you can change the future, but you cannot change the past. Yan pa yung mga kailangan. Ang problema yung mga tao, sana ginawa ko to. Malungkot siya dahil may mga dapat siyang gawing last year, hindi niya ginawa. Hello! Stop! Bakit? Wala ka nang magagawa sa kahapon. You cannot change that anymore. Ano gagawin mo? Ay, kaya mong baguhin ng bukas. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Nagkautang ka na, nagastos mo na. Ubus na! Oo, naubos mo na dahil hindi mo nahawakan ng tama ang kaperahan Huwag mo. mo na yung iyakan. Oo, wala ka nang magagawa. Pero may magagawa ka sa pag-handle mo ng kaperahan kinabukasan. Oo, yung darating na pera this ngayon. year, diba? So, yung mga natutunan mo last year sa maling paghawak ng pera. Totoo po. Sir, pwedeng matuto sa maling paghawak ng pera? Pwede. Oo. Nakita mo sa pagkakamali mo, nabaon ka sa utang. So, yung mga ginawa mo before na mali, huwag mo nang gawin ngayon. So, yun po yung ibig namin sabihin. Napaka-importante po yung mga bagay na kaya mong baguhin mo. Yung mga kayang hindi mo kayang baguhin mo ang isip mo o paniniwala mo sa sitwasyon yun. Oo, parang sa bahay lang yan eh. May kilala ako, sabi niya, naku, ano bang gagawin ko dito sa bahay na to? Parang ganyan. O, di baguhin mo yung pwede mong baguhin dun sa bahay mo. Pero yung kinalalagyan ng bahay mo, hindi mo na kayang baguhin. For now. Pero eventually, pwede kang bumili eventually, di ba? Bakit hindi ka magpasalamat? Meron kang natitirhan, may bubong ka, may natutulugan ka. You're changing your perspective and attitude towards that. Totoo po yung sabi ng mga kabili. Kung tingin mo, pangit naman dito bahay na to. That's your choice. Pangit ang bahay mo. Sino nagpapangit niyan? Ikaw. Good news! You have the power. Pagandahin. So yun po, pagandahin mo yung bahay mo. Sir, ang pangit naman ng mga kapitbahay namin. As of now, you cannot change yung kapitbahay mo. Ano yun? Tanggapin mo na lang sila yung kapitbahay mo. Unless, one day, nakaipong ka na, pwede ka magpalit ng kapitbahay. Sir, pwede magpalit ng kapitbahay? Pwede. Lumipat ka ng bahay. Paglipat mo ng bahay, magbabago ang inyong kapitbahay. Oh. Kaya, napaka-importante po yung sinabi namin kanina. Dalawang bagay importante maintindihan mo. Yung mga kayang baguhin mo. Hindi mo kayang baguhin mo ang pananaw mo sa kanila. Yes. O sa sitwasyon yun. Oo, Gaganda buhay niya. may sasakyan ka. Hindi mo gusto yung sasakyan mo. Baguhin mo yung pananaw mo na meron kang nasasakyan. Isa yun, baguhin mo yung sasakyan mo kung may kaya kakayanan mo. ka. Sir, wala akong kakayanang baguhin yung sasakyan ko. Di baguhin mo na lang yung pananaw mo sa sasakyan mo na, at least may sasakyan ako, hindi ganun kagandahan, hindi ganun kamodern, but at least may nasasakyan. Sana ginawa mo? Binago mo yung pananaw mo at puso mo doon sa lumang sasakyan mo. At di magbabago ang buhay. Kaya ang payo namin, maniwala ka, believe it. If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Pag ginawa mo yan, sigurado ko, gaganda ang buhay mo. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Wag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa pinakaabangan nyo. Ikaw, ano action mo? Tandaan nyo you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog, wag puro ngawa, dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng mga ginagawa mo at hindi sinasabi mo. Yes, sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. Kaya kung mayroon kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo lang po sa aming Facebook account o YouTube channel Buhay Unleashed o Vic and Abilene Garcia. Baka sitwasyon nyo na ang susunod naming aksyonan. Ang sitwasyon natin sa araw na ito ay ano-ano magandang aksyon kung bagong taon na. Pero parang lumang buhay pa Ay nako, rin. malamang maraming dumadaan sa ganyang sitwasyon. Dahil nga katatapos lang po ng
bagong taon, marami tayong gusto mangyari, pero ilang araw pa lang, parang hindi na nangyayari. Sir, ano ang gagawin ko? Okay, bibigyan po namin kayo ng ilang mga bagay na dapat gawin. Okay, ano, Sir Vic? Ano action mo kung parang bagong taon na, pero parang lumang buhay pa rin? Makinig kayo mabuti. Step number 1, be of good cheer. Ha? Sir, matutuwa ako dahil ganyan nangyayari sa buhay ko. Oo, be of good cheer. You're not alone. Tama, hindi ka nag-iisa. May mga taong ganyan din ang nararamdaman, di ba? So, Sabi nga ng researcher, di ba, 9% lang daw ng mga gumagawa ng resolution ang nakakakumpleto nito. Meaning, 91% nagpi-fail. so, yun po, 91% kasama ka doon. Ang dami-dami nyo. So, wag kang malungkot. Bakit? Hindi kasama ka ka. nag-iisa. Parang kumbaga sa normal na maraming tao gumagawa nito, nangangarap, nangangako, Ng bagong nagpaplano ano, ng oo. bagong buhay, pero hindi nangyayari. Kaya kung ikaw to, be of good cheer. Matuwa ka, sumaya ka, hindi ka nag-iisa. Eto pa, sabi ng research 23% daw of people quit their resolution by the end of the first week. Yan, ikaw to. Okay, Grabe, first week, no? okay. First week pa lang. Ayaw ko na. Okay? Oo, 23% yan. Tapos 43% daw quit by the end of January. Ayan. Ano ba yan? So, by the end of January, ayaw na rin. So, ano pong punto ko? Huwag kang maganong malungkot. Huwag mong parusahan yung sarili mo. Huwag, hindi pa katapusan ng buhay. Bakit? Hindi ka nag-iisa. Marami kayong taong dumadaan sa ganyang sitwasyon. Kaya, okay lang. Okay? Hindi pa katapusan ng buhay. O, number 2 tayo. Oo. Number 2 naman, determine or know why people fail on their New Year's resolution. New Year's life goal. So, Oo. ito po, nag-fail ka. So, ano dapat gawin? Alamin mo bakit ba nag-fail. Kasi pag nalaman mo bakit nag-fail, there's a big possibility you can solve that problem. When you know the cause, you can come up with a solution. So, ito po, pag-usapan natin. Oo, kasi nakita natin yung statistics, 23%, 43%, In 1 month. diba? Oo, In 1 month, January, end of Oo. January pa lang. Correct. Yeah. So, one reasons why people fail on their life goals kasi they are too big or too hard. Yeah. Napakalaki at napakahirap daw ng kanilang life goals. Yeah, so napaka-intindihan nyo, napaka-importante yan. So, please, starting, ngayon, New Year, okay? Huwag kayong gagawang napakalaking goal kasi po normally, you're bound to fail. Come up with simple goals na pwede nyong gawin at there's a big possibility that you will succeed. Yun po ang unang-unang kailangan maintindihan nyo. Liitan nyo ng konti O, na limbawa, madaling gawin. sasabihin mo, ito, for the month of January, dapat mag-lose ako ng from 150 to 130. Yeah. Ay, medyo mahirap-hirap yan in Mahirap 1 month, diba? Meron pong mas simpleng resolution. Ano yun? Oo. I will eat only twice a day. O siguro, kaya mo naman yun. Intermittent fasting. Oo, ang tawag po doon, intermittent fasting. So, ano ibig sabihin? So, ngayon, kung kumakain ka ng 5 times a day, pwede mong gawing 3 times a day. Kaya mo yun, babawasan mo lang. Pero kung kumakain ka ng 3 times a day, gawin mo 2. Sir, paano yun? Okay. So, lagi na kumakain ka ng breakfast sa 8 o'clock, 12 o'clock, tapos dinner. Kaya mo bang kumain ng brunch? 11 o'clock? Mga 11 or 12. Oo. Normally, ginagawa mo naman yun pag late ka gumising, di ba? So, sa lagay na kumain ka in the morning sa bahay, huwag ka nakakain. Kakain ka na sa office. Ano na yun? Yung break time. Yun na. Tapos, huwag ka na kakain ng lunch, kumain ka ng PM break. 2 beses ka na kumain. Kaya mo ba yun? Kung kaya mo yun, mas madali yun kasi magbabawas ako ng timbang ng 20 pounds, 30 pounds. Ay, hirap yun. Bawas lang ng kain o bawas ng kanin. Simula ka doon. At yun, ang tawag po doon, small successes that will contribute to your big result. Oo, so tama yung sinabi mo Mas madali yun kasi sabi mo 150 to 130 in 1 month, di ba? So, pwede kang intermittent fasting. Tawag natin dyan, TUMAD, kasi 2 beses ka na kumakain. Or OMAD. OMAD is 1 meal a day. May mga tao pong gumagawa Oo. yan. So, yung Hard isa resolution naman para so, sa pera. isa naman, I will save 5,000 pesos a month. Hirap niyan, sir. Ang sahod niya, 8,000 lang. Easy resolution. I will only drink water every day. No soft drinks or expensive coffee tea.
Di ba yun? Oh, mas madali-dali. Yun, kaya ko yan. Kaya ko yan. Oo. So, napansin niyo po, liitan niyo ng konti na mararamdaman niyo that may success sa buhay niyo. Mapansin niyo? You will continue doing it because you feel success. Oh, tsaka siguro, isa pang dahilan why people fail is because they lack support. Ayan. Wala silang walang tumutulong sa kanila o sumusuporta sa kanilang life goals. At marami pang, at isang solusyon para magkaroon ka ng suporta, ang sinasuggest po namin, dapat meron kayo dream mate, somebody magtutulong sa inyo para matulungan kang, suportahan kang maabot yung mga pangarap. Yan ang Yun number 3. Oo. So, ibig sabihin, ano po yung dream mate? Ano yung gagawin ng Dream mate kasi, ito yung tao na who will dream with you. Yeah. Diba? Struggle with Ayan. you. Work with you. Achieve with you. Ayan, Yun yung po trabaho ng dream mate. Ang gagawin niyo po, you set your dreams and rewards and penalty with your dream mate. Ano, ito bala ko gawin, hindi ako kain ng takwan na lang, one rice per meal na lang ako o half rice per meal. So sabihin mo sa dream mate mo yun, ito yung pangarap ko dahil gusto ko pong ganito. So mag-usap kayo. Ano mangyayari pag hindi ka pag kumain ka ng rice? Ay, nako, pag kumain ako ng rice, mamaya sa date lunch, hindi na ako kain ng rice. Yun ang parusa. Kaya kayo din. So, lagyan nyo po ng reward and penalty yung dream nyo with your dream. Pero, dapat bibigyan mo ng authority yung dream mate mo. Di ba? Na, to reward you, at to penalize pwede you. ka i-reward o pwede ka i-penalize. Yun ang trabaho po ng dream mate. Kasama babantayan mo, ka. pero babantayan ka niya. Oo. So, ang fix ay pag nagkamali ka, pag kumain ka ng rice, bibigyan mo ako ng 100 pesos. O, babantayan ka talaga ng dream mate mo. So, every time, extra rice yan, bigyan mo 100. Ang maganda po nito, na po sa kang gawin yung dapat mong gawin. That's the value of having a dream mate. Number 4, start again. Yan. Every morning, knowing that every day is a new beginning. Kasi po, marami pong tao sabi nila, New Year. Pag New Year, magsisimula ako ng bago. Sir, 1 week pa lang ang New Year, sira na. Sumabit ka na. Hihintayin ko na lang ulit next Ay, year. nako, patay. Hindi po. Every day is a new beginning. Kung meron pong New Year, huwag niyo po itayin New Year. Meron new week, meron New new week, day. new day. Oo. So, simulan niyo po. Kung sumabit ka kahapon, simulan muli ngayon. Sumabit ka ngayon, simulan niyo bukas. Because yun po ang pampaganda ng buhay. Kumbaga, you don't need to wait for next year to have New Year's resolution. You can have new month resolution, new week resolution, new day resolution. Kaya kung sumabit ka na by this time, sabit ka. Simulan mo bukas. Come up with a new week resolution. Sana marami kayong natutunan sa ating At pinag-usapan. mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano nang magandang life goals sa bagong taon. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa segment na itanong mo lang. Dalang paniniwala naman, when you don't know, don't guess. Magtanong. Sa Tagalog po, kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. Yan. Okay. Kapatid, kamusta na yung New Year's resolution kung meron kayo? Lagi natin ina-emphasize yung Kung. kasi marami nang hindi gumagawa ng New Year's resolution dahil pakiramdam nila wala namang nangyayari. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano-ano magandang life goals sa bagong taon. Kasi po, gaya po na sinabi po namin sa inyo, napaka-importante pa rin po ng life goals. Kung ayaw niyo ng New Year's resolution, palitan po natin ng words. Life goal. Ano po yung goal mo sa buhay mo para gumanda ang buhay mo? Importante po ito dahil makakatulong ito para lalong umayos, gumanda, bumuti, at magkaroon ka ng happiest New Year ever. Sa ating episode na New Year's Life Life Goals. Goals. At para magkaroon ng mas magandang bagong taon, dapat talaga meron tayong life goals o ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo sa bagong taon. Kasi, di ba kapag walang life goals, ito mangyayari sa'yo. If you don't know where you are going, you will probably end up somewhere else. Yan po. Yung po problema, pag wala kang inaasinta, kahit saan ka mapunta, pwede. Pag wala kang pangarap sa buhay, kahit ano mangyari, okay. But ito ang problema. Gumaganda ba buhay mo? Hindi gaganda ang buhay mo pag wala kang inaasinta at wala kang pinapangarap. Kaya po, kung bumigay na po kayo sa paggawa ng New Year's resolution, feeling ko po namin, please, gumawa uli kayo ng New Year's resolution. Try again. Ito po, siguro, kung meron tayong battle cry this year, try again. And today po, tutulungan po namin kayong gumawa ng mga resolution na
pwedeng makatulong at talagang gumanda buhay niya. Ito si Tony Robbins, isa to sa lagi kong sinusubaybayan eh. Sabi niya, setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Ayan, ganda po Kung gusto niyo daw mangyari yung mga bagay na hindi pa nangyayari, ang first step, set your life goals. Kasi di po magiging posible yung imposible kung hindi mo sisimulang mangarap at mag-set ng life goals. So, set your life goals. Ito pa, dagdag niya, people are not lazy. Hindi naman daw lazy ang mga tao. They simply have impotent goals. Yan. That is goals that do not inspire Ayan, them. so dapat meron daw akong goal na inspire sa inyo para ito gagawin ko. Or stretch them. Yan, mangyayari po yan. Kaya sabi nga ni Lord, Diyos nga mismo nagsabi. My people are destroyed because of lack of vision. Gusto ko po pag-usapan to. Diyos na po ang nagsabi, hindi mga motivational speaker, hindi po mga coaches, hindi mga life coaches. Diyos mismo po ang nagsabi, nasisira ang buhay natin dahil sa kakulangan ng life goals or vision. Kaya kung ikaw wala kang vision sa buhay o wala kang life goals, Diyos po nagsabi, di kami malaki ang posibilidad masira ang buhay mo. Kaya please, hiling ko sa taong ito, kung hindi mo na ginagawa, gawin mo uli. Kung sumabit ka, ituloy mo lang. Kaya dapat meron kang resolution. Pero kung sawa ka na sa salitang resolution, kaya nga re-solution di ba? Susolusyonan mo Yung ulit, dati. di ba? Oo. Tawagin natin itong life goals. Yan. Magbibigay po kami ng mga actual na suggestion na pwede niyong gawin. Take note actual po para hindi na kayo mahirapan mag-isip. Kayo na po ang bahalang mag-edit kung masyadong mahirap yung pinapagawa namin o masyadong madali o parang tapos ka na ron. Pwede niyo pong i-edit, i-enhance, baguhin. Okay? Depende sa sitwasyong nandiyan kayo. Ang ginagawa lang po namin para may format na para hindi na kayo mahirapang gumawa. At Yes. makakatulong po sa inyo to. O, simulan natin ito sa health and wellness goals. So marami po sa inyo. Pangarap yan, health and wellness. Gusto kong maging sexy, macho. Ito mga suggestion namin. Ito, bumaba ang aking timbang mula 150 pounds hanggang 120 pounds. Yan. Mula January 1 hanggang June 30. Ayan, so pag yan daw nangyari, yan ang yung goal mo to Goal mo yan. Oo. Ang reward mo daw, magbabakasyon ka sa Boracay. Oo. Okay. Pero may dream mate ka dapat. O, dapat kaibigan mo, kapamilya mo, asawa mo, kapatid mo, o whoever you're comfortable na bantayan. Yan, ibig sabihin, share mo yung mga bagay na to sa kanila. Okay. Pero, kung ito ang talagang gusto mong mangyari, ito yung magpapa-inspire sa'yo, gawin yung dapat gawin. Dapat meron kang battle cry na palagi mo sinasabi every time nakakain ka. Ang ganda po nitong quotation na to. Ay, nako. Memoryahin niyo po ito. I promise po, magiging sexy at macho kayo. Kumbaga, lagi mong sasabihin, bawat dampot mo ng tsokolate, ng kanin, Ng moments in your lips, months on your hips. Yan. Ulit. Pakiulit po ulit. Moments in your lips, months on your hips. So, Parang panandali ang sarap sa iyong bibig, appetite na lalasahan mo. Ay naku, buwan naman yan sa iyong hips. So, yun po. So, every time kakain ka, so, bago mo kainin, moments on my lips, months on my hips. Huwag na lang. Alam mo mangyayari, pag ginawa nyo po yun, makikita nyo na unti-unti nawawalan kayo ng gana sa mga pagkain sisira sa inyong goal. Oo. Because moments in your lips, so totoo lang naman, ilang segundo lang yun Dadaan lang sa bibig natin. Pagpasok dito, wala na, hindi natin Parang nararamdaman hindi mo ang sarap-sarap, di ba? Pero nako, ang hirap naman pala ng kahihinatnan kung pagpapatuloy. Kung di nyo po na-get, ulitin po namin, moments in your lips, months on your hips. Get nyo po, memoryahin nyo po, ang ganda po. Number 2 na tawag nating health and Wellness wellness goal. goals. Ito, mag-exercise ng 30 minutes araw-araw. Ayan. Mula January 1 hanggang January 30. Ang penalty, hindi pwede mag-breakfast kung mahilig ka mag-breakfast o hindi pwede magkape kung mahilig ka magkape. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumain o magkape kung hindi ka nag-exercise. Sir, hindi ako na-exercise. Walang kape, walang breakfast, lunch na, kasunod mo kain. Yun ang parusa mo. So, sir, gusto ko kumain. Kaya mag-exercise ka. So, yun po ang ibig sabihin ng goal na yon, pero may reward
o penalty. Pero na-adjust to, hindi naman 30 minutes, pwedeng 15 minutes. Kung nahihirapan ka ng 50, Or 60 minutes, Yeah. depende sa iyong gusto o kakayanan. Pwede rin everyday, 3 times a week, or iba pa. Sabi-sabihin, Oo. MWF, mag-exercise ako ng 30 minutes. Sir, paano iti-teaches? Pwede ka mag-breakfast kasi wala naman. Oo. Naman sige po, come up with something na medyo kakayanin ng iyong katawan. Unti-unti, huwag nyo kailangan malaki gagawin. Pwedeng unti-unti maliliit. Makikita nyo, may malaking pagbabago sa buhay. Again, dreammate mo, kumuha ka. Kaibigan mo, asawa mo, kapatid mo. Pag-exercise, mas maganda, Oo. ang dreammate mo, kapamilya mo, kasi nasa bahay ka nag-exercise. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, babantay sa'yo. Pero pagdating sa trabaho, yung goal mo, pwedeng kumuha ka naman ng dreammate mo, no? Kaopisina mo, kaibigan mo. O kaya kung exercise, kung gusto mo may kasama ka mag-zumba, o kailangan mong makasama mo sa gym, di ba? Depende. So, tandaan nyo to ha, if you want your life to get better, you need to get better. So, yun ang napaka-importante po natin gawin. Another health goals of wellness goals. Kakain lang ako mula 12 noon hanggang 8 ng gabi. Ayan. O, parang intermittent din Yan. yun, ano? Mula January 1 hanggang June 30. So, in 6 months, di ba? Pag hindi niya nagawa yun, wala siyang social media the next day. O, dapat disiplinado ka. Kasi niyo, Oo. babantayan ka. So, ang punto po dito, ang tawag po dito, yung nabanggit namin kanina, ang tawag po siya na intermittent fasting at napaka-uso po dito, at hindi lang po napaka-uso, napaka-effective po dito, hindi lang po napaka-effective. Resulta po ito ng matinding pag-aaral ng mga doktor at espesyalista for a long period of time at napakarami na po namin nakitang pumayat, naging healthy by doing this. Makinig po kayo ng konti. Didiscuss namin ng konting-konti. Pero bago nyo gan gawin, we encourage you to consult your doctor para mas maganda, di ba? For example, pwede po kayong kumain, tawag po nila, ano yun? 12-12. 12. 12 hours kayo kakain, sa loob nun, at 12 hours kayo kakain. For example, ganito, tutulog ka ng, titigil ka kumain ng alas 8 ng umaga, ng gabi. Kinabukasan, alas 8 ka nakakain. Yun po yung madali-dali. Or iba, 16-8. 16-8. Diba? Paano naman yan? 16 hours kang hindi kakain. Ibig sabihin, kakain Pero ka kakain ng ka lang alas ng 12 ng window. tanghali Window hanggang ng alas 6 ng hapon. 8 Yun lang. hours lang. Oo. Ako po, suggestion namin, napakarami pong pag-aaral niya sa YouTube. Aralin niyo po, it might work on you. Kung nagpapapayat kayo, nagpapaganda kayo, or may sakit kayo sa katawan, malaking tulong. O, din. pwedeng 24. Yung 4 lang ang Kain. window mo, 20 ka hindi kakain. Pero kung gusto mong Aralin niyo mag-umad, po yan. 23-1. Sa aming pagbalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Okay, ito balik tayo sa ating segment. Itanong mo lang sa ating topic na ano-ano magandang life goals sa bagong taon. Sa ating episode na. New Year's Life Goals. Okay, review. Sabi nga, ito, review natin ha, nabanggit ko kanina yung binanggit ni Tony Robbins. Setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Kaya, ang nabanggit natin kanina, Mag-set ka ng goal. set ka ng goals. Ito, yun ang una natin pinag-usapan, health and wellness goals. Pinag-usapan natin, bigyan natin ng iba-iba example. This time, we'll talk about money and wealth goals. Aba, Yan. kaperahan at pagkapayaman ang ating gagawin. Siguro, yung isa, pwede kang mag-goal ng makaipon ng 100,000 Naku. piso mula January 1 hanggang December Isang taon. 31. Isang taon, diba? So, kasi kung kaya po, okay, paano magagawa? Magbabawas ka ng gastos. Walang gimmick mo na sa buong buwan, wala mo ng bagong damit. So, meron ka mga maliliit na bagay na gagawin para maabot to. And to some of you, kaya nyo to. Sir, malaki masyado yung 100,000. Di gawin yung 50,000. So, ilagay nyo po yung amount depende sa kakayanan nyo. mo. Oo. Pero you need to come up with a goal. So, yung iba sinasabi, paano kung ang kaya ko lang 24,000 a year? O di tigto 2,000 a month? Pwede. Laki pa rin yun, sir. O, di 1,000 naman. O, Ang punta ko, 12,000 a year. start somewhere. Kasi po ganito, pag nagawa nyo yung 500 a month, ang dali. Oo. Next, susunod na 3 months, gawin mong 1,000. Nguy, kaya. Sa susunod, gawin mong 2. Start somewhere. Kung nahihirapan kayo sa malaki, liitan nyo muna and you will see small successes will become big ones. Get a dreammate or friend mo Again. na mag-check sa'yo, nakapaghulog ka ba? Hindi na O, napaghulog. ano ka ba? Dapat meron kang proof. Oo, O, ikaw, na napaghulog Deposit ka. slip. Pag di ka nagpadala sa akin ng deposit slip,
Babloat mo Make ako ng sure breakfast. yun yung napagkakatiwalaan mo, ha? Ay, di naman kailangan ibigay yung pera. Deposit slip lang. Ibig sabihin, Yes. proof, nag-deposit ako, pero huwag mong pahawak sa kanya yung pera. Yun ang sinasabi ng mga abulin. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Ang ganda po niyang paalala sa mga taong gusto ayusin ng kaperahan. Huwag daw kayo mag-save kung anong matira pagkatapos yung gumastos. Mali. Mali daw. Ang gagawin mo daw, gagastos ka kung anong matira pagkatapos yung mag-save. In simple terms, you save first. Kung ano yung pera mo, pagdating ng pera, save. Kung ano yung matira, yun ang gagastusin mo. Pag ginawa mo yon, promise, malaki ang pagbabago sa iyong kapirahan at malamang, makaahon ka na sa pagkakaroon. Number 2 na money and wealth goals. Yan, hindi ako bibili ng bagong damit, sapatos, or bag mula January 1 hanggang June 30. Isang taon! Or Sir, December 30. Pwede- Depende sa kakayanan mo. pwede pa yun? Walang bagong damit, sapatos isang taon? Pwede po. Alam niyo po, pag ginawa niyo yan, posible po yan. Kaya niyang mabuhay ng walang bago for 1 year. Just imagine, ano ang mangyayari sa kaperahan niyo? Walang bagong damit, bagat sapatos for 1 year. Ay, sigurado makakatipid kayo ng malaki. Penalty mo kapag hindi mo ginawa, pamimigay mo yung meron ka. Oo. Isang Oo. pwede niyo pong gawing strategy is this. Pag may binili kang bago, ay mamimigay ka ba? Luma. Pag hindi ka nagpamigay ng luma, hindi pwede bili na bago. Ilan sa mga strategy technique na pwede nyo. Sir, lahat, meron akong 4 na sapatos. Gusto ko lahat eh. Wala akong pwede mamigay. Sorry, walang bagong sapatos. Ganun lang kasimple. Sir, gusto ko bumili. Hindi magpamigay ka ng isa. Napasin niyo po, these are simple principle and techniques na magpapabago on the way you handle your money. Yes. So, pwede kumuha ka ulit ng Dreammate mo para mabantayan ka. Huwag mo kalimutan yung payo namin, ha? Yung bagong damit o sapatos mo ngayon, luma na yan bukas. Ulitin ko po ha, bumili ka ng bago ngayon. Bago. Bago yon. Bukas, luma na yon. So, ibig sabihin, di bili ka ulit ng bago kasi luma na eh. So, ang punto ko, may luma ka ngayon. Oo. Hindi mo na kailangan bumili ng bago. Kasi isang araw lang ang diferensya nun. So, huwag mo sabihin palang yung bago. Pwede po yung mga luma. At promise po, ang dami niyo po magsasave. Pag natuto po kayong gamitin yung meron na kayo at hindi kailangan bumili ng bago. Ito naman, ha, yung money and wealth goals number 3. Hindi na mangungutang Ayan. mula January 1 hanggang December 31. Sa one time may Oo. sinabi sa akin, Sir, posible yan. Hindi po pwedeng hindi mangungutang. Talagang mangungutang. Parang part of life. O kasama na po buhay ang utang. Now, kung talaga seryoso kayo, pwede nyo simulan ngayon na gawin mong goal yan. Sir, kapos talaga ako. Good news. May penalty pag nangutang ka. Isang solusyon sa penalty. Benta mo yung cellphone Ayan, mo, sir. benta mo kung ano yung meron ka sa cellphone, closet mo. tablet mo, computer mo. Oo. Sir, ayokong bitawan. Hindi, huwag kang mangutang. Sir, kapos. Diyan papasa, magbabawas ka talaga ng gastos. At dahil nagbawas ka ng gastos, hindi ka mangungutang, at the end of the year, what will happen? Wala ka ng utang. Kasi, ito maganda, ang dami mo savings. At kung may Sabi- utang ka man, mababayaran mo lahat. Sabi nga nila, marami daw na nababaon sa utang kasi they buy things they do not need. Soon, they have to sell things that they need. Yun po ang problema. Ayaw po namin mangyari sa inyo yun. Yan po sabi ni Warren Buffett, as pinakamayaman na tao sa buong mundo. Mahilig po kasi tayo bumili ng bagay na hindi natin kailangan. Isang araw, ibebenta natin yung mga bagay na kailangan natin. Gaano po karami sa inyo? Bumili ng sasakyan. Pwede namang hindi. Nung magkaroon ng emergency, binenta yung sasakyan, sinlay sasakyan, binenta ng mura. Di ba nalugi kayo? Bumili ng cellphone, ng computer na mamahali. Nung nangailangan, sinanla, binenta na. Dilugi ka. Kaya nga po, payo po ni Warren Buffett, huwag bibili na hindi kailangan. Para Oo. one day, huwag mo ibenta yung kailangan mo. Pag ginawa mo yan, gaganda at aasenso ang kaperahan mo. O pwede ka siguro, isang life goals mo is na pang-apat is magbabawas ka ng Pag-inom. pag-inom ng mga mamahaling kape. Kape. O tsaa, di ba? Oo. So, may mga pagkakataon, so, hindi pwede. Kailangan everyday dadaan ako dun eh. Iinom ako ng kape. So, sige, kung talaga kailangan, pwede kayang wag na yung mamahaling kape. Everyday gusto mo uminom ng kape, dun sa mumurahing kape. Magbaon ka. O, magguwa ka ng kape Oo. sa bahay mo, dalin mo. Pwede ba yun? Ang laki ng tipid yun. Pero kung kaya mo, sir, pwede bang thrice a week na lang ng kape? O twice a week na lang ng kape?
once a week. Ibig sabihin, hanapin nyo po yung medyo kakayanin nyo muna. Unti-unti nyo. At makikita nyo unti-unti gaganda buhay nyo. Eh sir, paano kung nag-violate ako? Gawa natin ng penalty. Magbibigay ka ng 500 pesos sa dream mate mo. Ay nako, sigurado hindi ka nainom ng kape. Manghihinayang ka sa 500 pesos. Correct. So, kaya po ginagawa po natin to dahil gusto po naming makita nyo na may mga life goals na pwedeng simulan na tunay na magpapaganda ng buhay nyo. Pero kailangan, magsimula kayong maglagay ng life goals. Kasi kung wala. Pag puro isip lang, puro pangarap lang, walang mangyayari. Pero kung hihimay-himayin natin, katulad ng suggestions natin, malamang maganda ang mangyayari sa bagong taon. Kaya yun din po paulit-ulit na sinasabi namin, sa bawat life goals nyo, dapat meron kayong life dream mate na kasamang nangangarap. So, please find somebody na tatabihan mo, alam mo, gusto ko buhay ko tulungan mo ako. O kung gusto mo naman, tutulungan din kita. Magtulungan po kayo, maabutan yung pangarap. Kasi problema po ngayon marami po sa atin, magkakabarkada, nagtutulungan, ubusin ang ating pera. Bakit? Sama ka pre dito, may gimmick dito pre. Huwag po, bawas-bawasan na natin yan. Humanap tayo ng taong sasama natin para pumunta tayo sa mas magandang buhay. Naku, marami pa tayong pag-uusapan. Nagbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating segment na itanong mo lang. Ano tanong natin ngayon? Topic natin, ano-ano magagandang life goals sa bagong taon. Okay, review tayo ng konti sa mga nabanggit. Health and wellness Ang dami natin bigyan na example dyan. Number 2, money and wealth Ay, naku, goals. ganun na yan. This time po, isa sa pinaka-importante sa ating buhay, relationship goals. Naku, ganda po. Makinig po kayo, malamang importante po sa inyo to. Sa mga magulang, baka pwedeng kumain ng sabay-sabay ang buong pamilya at least 3 times a week mula January hanggang December 31. Kasi po, totoo lang, marami pong pamilya ngayon, bihira nang magkasama-samang kumain. Take note sir, bihira na may 3 times a week. Now, kung kayo po gano'n, gawin yung everyday. Pero may mga pamilyang bihira na, yung 3 times a week, is maganda na po yun. So, ibig sabihin, whatever is happening right now, i-improve nyo. At gawin yung policy. Every MWF, uuwi kayo ng ganitong oras, nagkakain tayo. So, do it. At mapansin nyo, magkakaroon po ng pagbabago ang inyong pagsasamahan bilang magkakapamilya. Pagka hindi mo ginawa, pwedeng penalty mo is mag-donate ka ng 1,000. 100. For example, nanay, tatay, 2 anak. Kakain tayo Pag hindi kayo pumunta nung araw at oras na usapan natin, mag-donate ka. Bawas allowance mo. Anak, kung nagtatrabaho na, bigay. Sa inyo po, magkakaroon po ng bonding, mapopersa po ang bonding, and napaka-importante po ng bonding sa magkakapamilya. The family that eats together, stay together. Totoo po yan. Sa po dahilan, bakit nagkakahiwalay yung mga pamilya, even mag-aasawa? Because they don't eat together anymore. So, eat together. Make it as a goal. Number 2, sa mga lalaking asawa, i-date mo naman ang misis mo. Pwedeng every midweek, no? Wednesday ng gabi. Kung ano yung araw na tingin nyo mag-shoot sa inyong sitwasyon. Okay. So, ang penalty mo, wala kang date sa barkada mo sa buong linggo kasi hindi mo dinate sa misis. Kung wala pong date kay misis, walang date sa barkada. Kasi hindi naman kailangan gumastos ng malaki, di ba? You can go out, maybe you can spend time together, di ba? Sabi nga ni Fawn Weaver happily ever after is not a fairy tale. It's a choice. Yeah, totoo po yan. Kung gusto niyo po talaga magkaroon ng maayos na relasyon sa bawat isa, kailangan po talagang pagtrabahuhan at piliin. Sabi nung isa, pag nagkaroon ng oras, gagawin natin yan. Hindi po. Dapat paglaanan po natin ng oras itong mga bagay na ito. Relational goal naman, sa mga babaeng asawa, pwede kang mag-massage o mag-serbisyo sa asawa mo tuwing Webes or tuwing Anong araw man Biyernes, yung shoot sa lalagay mo dun sa goal mo from January to December 31. So, kung hindi mo magawa yon, hindi ka lalabas sa kumari mo, sa kaibigan mo, sa buong. Maski sa sarili mo. You can edit that Pwede kang mag-edit kung ano yung tingin mong mas masasaktan ka para maging maalala mo yung life goals mo. Ibang klase po. Napaka-importante po. Lagay niyo po yung goals na to. Makikita nyo may malaking pagbabago sa inyong relasyon pag ginawa nyo to. But everything starts with a
setting up of life goals. Kaya po yun ang tinuturo namin Dapat sa inyo. intentional Mm-mm. di ba? Sabi nga ni Darlene, marriage is like a garden. Take time to grow, but the harvest is rich unto those who patiently and tenderly care for the ground. So, napaka-importante sa mga nagkakaproblema sa relasyon sa asawa. You need to do something. You need to plan. You need to come up with something na tingin nyo magpapa-improve, magpapaganda ng inyong relasyon. O, ano ba? Yes. Pwede namang relationship goals mo is kay Yan. Lord. Isa sa diba? pinaka-importanting relasyon na napapabayaan natin o kadalasan nakakalimutan natin at hindi natin ginagawa ng New Year's resolution o life goals ay yung relasyon po natin sa Diyos. Oo. At syempre, ang challenge dito, anong ginagawa natin para pagandahin yung ating relationship kay God, di ba? So, pumunta ka ng simbahan, linggo-linggo, at hindi ka dapat nalilate, no? Mula January 1 hanggang December 31. Kasi So, po, pwede mong gawing goal yan. Marami po sa atin, pag may problema, lapit kay Lord. Anong problema yon? Tama po yon. Pero kung walang problema, wala si Lord. Sa tingin nyo, kung karelasyon nyo si Lord, matutuwa ba si Lord sa'yo na nandiyan ka lang pag kailangan mo siya? Pero pag hindi mo siya kailangan, wala ka? Maganda bang relasyon yon? Hindi po. Kung talagang gusto niyo magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos, dapat sa hirap at ginawa magkasama kayo. Ano po yon? Araw-araw kakausapin mo si Lord. Araw-araw pupuntahan mo siya. Araw-araw kumustahin ka niya. Kumustahin mo siya. Yun po yung relasyon at yun po yung relasyon na gusto ng Diyos sa atin. Kaya ang hiling ko po, ito po, pahay namin ni Ma'am Evelyn. Kung gusto niyong magkaroon ng magandang taon, sa taon ito, huwag niyo pong kakalimutan paglaanan ng panahon ng atensyon ang Diyos. Kasi po, ito po sabi ng Diyos, kung ano tinanim mo, anihin mo. Yes. Pag pinagtamnan mo ng oras at panahon ng Diyos, sigurado ang Diyos po, nandyan din. Kung ano may tinanim mo para pagandahin ang buhay mo sa tulong ng Diyos, nandyan din po ang Diyos. Ang punto ko po ito, kumisan, kaya marami sa atin hindi po maganda ang buhay, hindi po maganda ang relasyon natin Kasi, sa Diyos. Minsan nga, di ba, pagkagising, ano una mong ginagawa? Cellphone! Kinukuha mo yung cellphone mo, so wala ka tuloy panahon kay Lord. So, pwede kang manalangin pagising mo sa umaga, ilayo mo yung cellphone mo. 'Di ba? At you spend really time. Ang sinasabi nila, paano, nandun yung devotion ko. Sa totoo lang, kung may internet yan at may nag-pop up na message, madidistract ka. 'Di ba? Actually, pwede naman kasi Oo. nandoy devotion. Ako, ito po ginagawa ko. I discipline myself. The moment I wake up, the first thing I do is to put my hands together and pray. Ibig sabihin, before I do anything, nag-pray na ako. At pag nag-pray, hindi mo kailangan ng cellphone. Hindi mo kailangan. Oo. Okay? Pwede ka mag-devotion after you pray. Pero pray ka muna. Pasalamat ka muna sa gabi, sa araw na darating, sa ganito. That's what I do every day. I see to it. Before I do anything, I talk to God. Okay? It can be short, it can be long, but have that habit. And I promise you, that time that you spend with God will make a lot of difference that day and the rest of your lives. Oo. At syempre, pwede ka magbigay ng penalty. Pag hindi mo nagawa yon, pwedeng wala kang kape buong araw. Okay, hindi ka pwedeng magkape hanggang di ka nagpe-pray. Parang gano'n. Yes. Pag ginawa mo yan, magkakaroon po ng tawag doon ng puwersa, ng power to really do what is right. Oo, kasi a day without prayer is a day without blessing. Totoo yan. And a life without prayer is a life without power. If you want blessing, if you want power, if you want favor from God, talk to God. Spend time with God. Invest in God. And that's the best investment you can have because you cannot outgive God. Alam mo bakit? Yung kamay natin, maliit, mas malaki kamay ng Diyos. At sigurado pag pinagpala tayo ng Diyos, so sobra sa kamay natin. If you want that, please set life goals for God. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, napakarami pa natin pag-aaralan, pag-uusapan, at pagkukwento na tunay na magpapaganda ng iyong buhay. Closing prayer tayo. Dalangin tayo. Amang nasa langit, maraming salamat po sa panahon ito na tinuro niyo sa amin na kung walang nangyari sa aming New Year's resolution, we can come up with a new month resolution, new week resolution, and new day resolution. Kayo po ang Diyos nagpaalala po sa amin. Your mercy is new every morning. And every morning po, panalangin ko po sa lahat na nakikinig na makita nila ang iyong awa para tulungan sila patuloy kumilos para gumanda ang buhay. Gabayan niyo po ang lahat ng aming gagawin sa buong taon.
Ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Imbitahin niyo po ang mga taong mahalaga sa inyo na tumutok sa programang Buhay Unleashed. Magsama-sama tayo tuwing Sabado alas 4 ng hapon dito lang sa 92.3 True FM. Ako po ang inyong kapatid, Vic Garcia. At Abilene Garcia, tandaan ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin na ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.